dahil dito sa impeachment. Huwag kang tanga. Halimbawa, si JB Ejercito nasa minority. Publicly, sinabi naman niya ayaw niya ng impeachment. Nag-comment pa siya sa isang prominente rin na tao na nasa side ng mga Duterte. Nag-comment pa siya. Sabi niya ayaw niya talaga ng impeachment. Di 10 na lang. I mean, kung magsosolid man yung 10, may kilala pa nga ako dyan, hindi talaga ipapa-impeach si VP Sara Duterte. At saka remember, may politika na yan. Next year, tapos na laban. Anong taon niya? 27. Last year na. At ito pa, matindi. Ito. Ipapakita ko lang sa inyo para maunamaan ninyo. Sobrang, masyado ng mataas si VP Sara Duterte. Sa matter of fact, sabi nga nila bakit man gamitin pero ito talaga suicide ang magpa-endorse kay Marcos. Saka nakakita na negative 15 ang presidente at ang vice president, siya ang pinakamataas na opisyal. Huwag kayong mabubulag sa mga sigaw ng mga artista, bobo naman, mga sigaw ng mga abogado na alam mo naman ang kanilang totoong kulay, political analyst na galit lang kay Duterte, at sa mga bayarang media. Huwag kayong mabubulag dyan. Taong bayan ang nagsasalita. Isipin nyo to, panoorin nyo to, taong bayan to. Kung record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara ang may pinakamataas. Sa kabila ulitin natin. Hindi ko alam kung narinig niyo. Ulitin. Pasok. Kung record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara ang may pinakamataas. Sa kabila yan ang kinahaharap niyang impeachment. Narito ang Express Report. Sa usapin ng net satisfaction rating, si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna dyan kung ikukumpara sa mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Base sa survey ng social weather stations noong March 24 to 31, 54% ng mga Pinoy ang kontento sa... Take note Take note, ladies and gentlemen, people in the house. Take note. Okay? Ito yung kasagsagan ng impeachment na hearing sa Committee on Justice sa Kamara. Tumaas pa siya. Sa tindi ng pambabash nila, tumaas pa siya. Palakpakan natin. Napakabuti ng Diyos. Sa totoo lang, napakabuti ng Panginoon. Bakit? Hindi niya hinahayaan na mabulag ng tuluyan ng mga Pilipino doon sa mga peking witness at peking ebidensya ng mga congressman. Tingnan niyo, tumaas pa. Performance ng bise, habang 25% ang hindi. Katumbas yan ang positive 29 na net satisfaction rating. 1% ang itinaas ni VP Sara sa kanyang net satisfaction kumpara noong November 2025. Ayon sa SWS, tumaas ang bise sa Metro Manila at kilalang baluarte ng mga Duterte na Mindanao. Ito, this is very important. Matik sa Mindanao, tataas siya. Matik yan, okay? Pero yung NCR, kasi nung mga huling survey, talagang pinag-aralan po ito ng mga dalubhasa. Talagang si VP Sara Duterte, malakas sa Visayas, Mindanao. Okay, alam naman natin kasi taga Davao, tas Visayas si Ma'am Sara. Pero itong NCR, wala talaga siya. Bakit? Kasi una-una NCR, ang dominant niyan yung mga propaganda ng mga media. Sila yung nakakasagap ng TV. So, kung yung impluwensya ng media, mainstream media, ay talaga namang influence talaga matindi. Tapos, 'di ba, norte pa si Marcos. So talagang hirap. Pero ito, magtataka ka sa NCR, tumaas si VP Sara Duterte at mamaya papakita ko sa inyo, bumaba si Marcos. Ibig sabihin, himala to. Walang naloloko. Walang naloloko sa mga propaganda nila. So ano yung ingay na naririnig natin? Di ba? I mean, ang lakas ng ingay nila from the mainstream at the traditional media to the social media na mga troll, ang lakas. Kasi pera-pera lang yun Hindi totoong tao yun. Ilan lang yun. Maingay lang. Di ba? Kasi nga, again, bakit maingay? Remember, ang traditional media, parang yan yung yung ganon, yung ginagamit sa rally. Pag, halimbawa, 5 ang may ganon. Ang kalaban mo, 1,000. Walang ganon. Sino sa tingin nyo mas malakas? Di ba yung may ganon pa rin? Media ang mas malakas maingay. Pero in reality, mas marami pa rin talaga ang naniniwala kay VP Sara Duterte. Ito in NCR. Pero bumaba rin ang score niya sa Visayas at Balance, Luzon. Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng impeachment proceedings kay VP Sara kung saan natukoy ng House Committee on Justice na may sapat na basihan ang reklamo laban sa bise. Sumunod kay VP Sara, grabe yung yung itong reporter talagang sinabi niya may basihan. Ulul. Si dating Senate President Tito Soto na may positive 15 net satisfaction. Nabawasan siya ng 1 punto kumpara noong. Si Soto nabawasan din. Ibalik ang dignidad. Nek nyo. Ba't ibabalik yung mismo Senate President yung namumuno sa inyo ngayon? One ball na negative sabi na negative, nabawasan di ba? Nabawasan. So ibig sabihin, ayaw ng tao sa kanya. Nobyembre, 1 puntos din ang ibinaba ni House Speaker Boji D na may Kamara nabawasan din.
During the Committee on Justice na doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, nabawasan din. Ito ang boses ng taong bayan. Positive 4 net satisfaction. Steady naman sa positive 9 na net satisfaction si Chief Justice Alexander Gismundo. Nauna nang inilabas ng SWS ang rating si Pangulong Bongbong Marcos. Mas kumaunti ang mga Pinoy na kontento sa kanyang pamumuno. Sumadsad siya sa pinakamababa niyang net satisfaction rating na negative 15. Poor ang ganyang score para sa SWS. Ipinagkibit balikat naman niya ng palasyo at iginiit na tuloy pa rin sa trabaho si PBBM. Nagbabalita Pinagkibit ba? Wala naman kasi talaga kayong pakialam sa taong bayan eh. And that's the reality. Eto, panoorin nyo tong part na to kung saan bumagsak. Bumabagsak yung rating ni Marcos kung saan. Wait, asan ba to? Naguluhan na ako Aha. Ay, nako. Ito ba yun? Nakuha ng negatibong marka si Pangulong Bongbong Marcos mula sa mga kabataan, mga edukado at ilang malalaking rehiyon sa bansa. Base ito sa pinaka-latest na resulta ng SWS survey. Si MJ Mondihar sa report. Sa March 2026 survey ng SWS, bumagsak sa negative 15 ang net satisfaction rating si Pangulong Marcos Jr. Sa kaparehong survey, mas kapansin-pansin ang malaking pagbaba ng satisfaction ratings ng Pangulo sa mga kabataan. Sa youth category, edad 18 hanggang 24 anyos, negative 17 ang net satisfaction rating ng Pangulo. 44% ng sektor ang dissatisfied sa performance nito. Sa intermediate, youth edad 25 hanggang 34 anyos, umabot sa negative 40 ang net satisfaction rating, habang 49% ang dissatisfied. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng suporta sa Pangulo habang tumataas ang antas ng edukasyon ng mga respondents sa survey. Sa mga nakapagtapos ng Nagigets nyo? Habang nagkakaroon ng edukasyon, lalong bumababa si Marcos. Alam mo, ibig sabihin lang yan, simple. Pag edukado ka, pag may utak ka, pag meron ka ng alam sa kaalaman, maiintindihan mo na sablay talaga si Marcos eh. Pero yung medyo wala pa, yung nakikiuso ka pa lang, mukhang naniniwala ka pa. junior high school at vocational courses, negative 21 ang net satisfaction rating ng Pangulo. Sa mga nakatapos sa senior high school at college, negative 19 naman ang score. Yung mga nakatapos pa, pati sa college, pabagsak ng Habang sa pabagsak. college at postgraduates, bumagsak sa negative 37 ang net satisfaction rating. Bukod dito, bumaba rin sa negative 40 ang net satisfaction rating ng Pangulo sa Mindanao mula sa negative 29 sa November 2025 survey ng SWS. Hindi rin nakaligtas ang Pangulo sa mababang marka mula sa mga residente ng National Capital Region o NCR. Bumagsak sa negative 31 ang net satisfaction rating niya sa Metro Manila kumpara sa negative 17 noong nakaraang taon. Nauna nang sinabi ng Malacanang na hindi nababahala ang Pangulo kahit negatibo ang resulta ng mga survey. Pero ayon kay Di ba? So ayan, tuloy natin. dating Congressman Mike Defensor, nakababahala ang patuloy na pagbaba ng tiwala ng publiko sa Pangulo. Ito, pakinggan natin ito kasi maganda tong part na to kaya lahatin natin. Pakaganda ng argumento nila dito Sabi ko nga, grabe no? Ang lupit talaga. Chotomate ha. So na yun. Ito ba yun? Tama. Kasi pagka naman nagkabaguhan sa Senate leadership, yung boto pa rin, they need 16 votes Yan. pagka nagkaroon ng impeachment. Tama. They will never reach 16 votes kahit na hindi nagkaroon ng pagbabago sa Senate leadership. So, hindi ginawa yung pagbabago para i-acquit si VP Sara Duterte. Kayo mga pinklawan at pati yung mga artista, magtsupageti na lang kayo. Wala kayong alam Ang problema, pag nagbago sa Senate leadership, they can change the membership of the committees. Kaya yun ang delikado dahil pagka nagkabaguhan sa Blue Ribbon Committee, yan yung mag-iiba na naman ang direksyon. Kasi ang ating lang namang reservation with them is patawag nyo yung mga dapat ipatawag. Yo. Patawag nyo yung mga kailangang magsalita. Yo. Yung mga kailangang ipatawag natin. Alam mo, makinig kayo ha. Kasalanan to ni Lacson at ni Soto Kung sana tinuloy lang yung Blue Ribbon o yung pagdinig patungkol dito sa issue ng flood control, wala sanang galit ang taong bayan. Pero ano nangyari? Ang kinakasuhan ay yung mga senador na nasa majority lang. Mantakin mo, ilang kontraktor ay congressman, di isa walang kaso. Ni isa hindi pinatawag. Yung hinihingi naming ulong si Romualdez, wala pa rin hanggang ngayon. Sa mga tanga ha, hindi po yan literal na ulo. Ang sinasabi lang namin bilang isa sa tingin namin ay mastermind, isa, hindi. Meron pa kasing isa dapat ipatawag man lang. Wala, binlang ko ni, tinabla ni Lacson at saka ni Soto. Kaya tuloy, nagkaroon ng change of leadership, nagagalit. Alam mo, matindi pa niyan. Kinagalit ng ibang senador, kaya lumipat siya ngayon kay Cayetano. Kasi pinipilit nyo pang pumirma sa hilaw na Blue Ribbon Committee report. Hindi pa tapos. Gusto mo nang pumirma? Halatang halata na kayo, Soto, tsaka Lacson. Para malaman natin yung katotohanan. And I've mentioned several names.
Maraming mga hindi pinapatawag, maraming tinatago, di ba? And then, ngayon nga, si Speaker Martin Romualdez, through his lawyer, nagsalita na. I think alam niya to, na ipapatawag siya at kailangan niya magpaliwanag sa Blue Ribbon Committee. Ayan. Yan po ang ating bantayan, tulungan ng majority, tulungan yung mga senador. Ayan. Oh. Sakit sa tenga nun, ha? doon sa nangyayari sa Senado. Pero sa tingin niyo po, dito sa timeline nung sinasabi niyo pong tina-target umano yung majority, may kinalaman din po ba ito sa upcoming impeachment trial sa July 6? What's your comment on this po? I adopt the very astute observation of my good friend, my handsome friend, Mike Defensor. Kaya ito medyo kinakabahan po kami dun sa mga kaso sa kanya eh. Kasi yung mga pretty boy na ganyan, delikado yan sa kulungan eh. Anyway, ang sabi niya ay Nako, all napuputol. because of the flood control scam. Yun ang natatakot silang bumalik na naman doon ang usapin at mabuking po yung mga masterminds. But I think he's training at the least he wants to say something. Ay, diba? Okay. I just want to, again, reaffirm yung sinabi ni Atty. Topacio. Kasi pagka naman nagkabaguhan sa Senate leadership, yung boto pa rin, they need 16 votes pagka nagkaroon ng impeachment. They will never reach 16 votes kahit na hindi nagkaroon ng pagbabago sa Senate leadership. Ang problema, pag nagbago sa Senate leadership, they can change the membership of the committees. Yan. Kaya yun ang delikado dahil pagka nagkabaguhan sa Blue Ribbon Committee, yan yung mag-iiba na naman ang direksyon. Yan. Kasi ang ating lang namang reservation with them is patawag nyo yung mga dapat ipatawag. Patawag nyo yung mga kailangang magsalita. Yung mga kailangang ipatawag natin para malaman natin yung katotohanan. And I've mentioned several names. Maraming mga hindi pinapatawag, maraming tinatago, di ba? And then, ngayon nga, si Speaker Martin Romualdez, through his lawyer, nagsalita na. I think alam niya to, na ipapatawag siya at kailangan niya magpaliwanag sa Blue Ribbon Committee. Yan. Yan po ang ating bantayan, tulungan ng majority, tulungan yung mga senador. I'm going back to, kanina may tanong about the cases. Alam niyo ho, yung cases nag-emanate kay Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, biglang nag-decide ang DOJ na siya na ang magiging state witness. Paano kung siya ang isa sa mga pinaka-guilty? Isipin niyo kay Bong Revilla, di ba? 4 yung mga kinasuhan, 3 doon state witness na. Siya ang naiwang nakakulong. Kay Ano Senator na? Jinggoy, ganun din naman ang kaso niya eh. So I'm not talking about, is it wicked? Pero simple, from one state witness, nagturo na lahat. So bukas, pwedeng sabihin nila, Oy Bernardo, ituro mo rin si Cayetano. Ituro mo rin si ganito. Yan po ang delikado dyan. At kailangan natin, of course, legal po yan, DOJ po yan. Pero at least, pag narinig natin talaga sa committee, sa Blue Ribbon Committee, malalaman natin ang totoo. Alam niyo ho, eto sinasabi ko, si Yusek Bernardo, nung una yan lumabas, ang sabi, huwag mong sabihin ang pangalan ni Manny Bonoan. Sinabi ang pangalan ni E.S. Bersamin, kung nare-recall ninyo, binanggit yan ni Yusek Bernardo. May isa pang pangalan na hindi niya binabanggit hanggang sa ngayon. Sino? Pinagsabihan siya, tinanggal dun sa kanyang, sa aking pagkakalam, sa information na nakuha ko. Sino yun? Pero tinanggal na hindi niya binanggit. Sino nga Pagka yun? tumalap sa Blue Ribbon, talagang dapat nating malaman. Pangalawa, si Alcantara, ang sabi niya, 8% ang nakukuha niya sa lahat ng kontrata. Tama? 8% in general. Pero alam ko ho, hindi lang sa 8%. Kasi ghost project eh. Wala namang ginawa. Oho. Ang pumasok sa distrito niya from 2022 until the investigation is about 30 billion na natin. 30 billion pesos. Ang sinoli niyang pera magkano? 180 million pesos. Yung 30 billion na yun, sa 8% na lang, o 10% na natin para madaling compute, 3 billion kaagad. Naku po, ang lupit nun. Yan kailangan malaman sa Blue Ribbon Committee hearing. Yung mga binanggit na congressmen ni Diskaya, madami po yan. May mga binanggit si Saldico na cabinet secretaries. Kailangan natin malaman yan. Again, wala akong sinasabi kung ano yung kaso kay Jinggoy and all the others, including Cheese and Joel. Pero isang tao lang ho yan, si Yusek Bernardo. Yun. Siya yung gumitna sa lahat ng yan. Di ba? Yan yung paulit-ulit natin sinasabi. Obvious naman eh. Tapos ngayon, state witness na siya, wala na siyang kaso. Anak ka ng tutsang kalabaw! Hindi pa ba katarantaduhan yan? Isipin mo, lahat siya lang ang nagsabi. Yung ibang witness walang alam. Tapos ngayon, wala na siyang kaso sa ombudsman. Patay tayo dyan.